What's up mga adik? Magandang araw sa inyong lahat. And today's video ay pag-usapan natin yung madalas na problema nating mga solarista na nasisiraan tayo, kung hindi naman nasisiraan ng MC4 ay nasusunugan ng MC4. So ano-ano nga ba yung dahilan bakit nasusunugan tayo ng MC4? Ang problema kasi sa mga MC4 ay common na sa mga solarista. Ayan, kung solarista ka, mararanasan mo to kasi nga ito yung mga isa sa mga consumable sa mga solar panel natin, sa mga solar wire. So, ito yung dapat nating tingnan minsan kasi ito yung common talaga na dahilan kung bakit nasusunugan tayo ng linya or solar panel, kasi susundan yan kung sakali nakadikit siya sa solar panel, minsan dinadamay niya. Pag hihinto ako mag-vlog, hihinto rin naman yung chainsaw nila. Tapos pag nagsasalita ako, sasabay din naman. Unang dahilan kung bakit nasusunog yung ating MC4 connector ay yung pinaka-common, overloading. Ayan, lalong-lalo na minsan na kinukulang tayo sa power ng solar panel, minsan ay nagdadagdag tayo. At dahil nga sa medyo may kamahalan din ang wire, nagpaparallel na lang tayo. Gumagamit tayo ng ganito, yung Y connector. So may dalawang klaseng Y connector na hindi naka-wire na ganito. So para siyang yung stable siya. Yung male na ganito, tapos meron siyang dalawang ganito dito, naka-fix. Yan, Y connector para sa solar panel. So pinaparallel niya yung dalawang string or dalawang solar panel. Ayan, para mas tumaas yung kanyang current. So titingnan nyo lang kasi kung anong klaseng. Ito kasi pang 25 ampere lang to. So mababa. So ano yung dahilan bakit nasusunog? Too much current. Ayan. Yung sumobra sa 25 ampere, so dun na nagkakaroon ng sunog. So yun yung kayang i-handle nung kanyang metal sa loob. So ito ay 25 ampere lang. Meron yung 50 ampere, solid siya. Yung ganito. Mas matibay kasi dito mga lodi sa 25 ampere yung 50 ampere na MC4. Yung ganito, solid siya. So mapapansin nyo, solid siya. Mas maganda ito kasi hindi siya kalawangin. Ito kasi kinakalawang siya. Ayan o. Pansin nyo, meron siyang butas. Ito ay male. Ito yung male o. Tingnan nyo, solid siya. So ito yung kasama ni Day. Tapos nung bumili din ako, pang 15 ampere. Ano ba naman? Alright, tirahin na natin kahit maingay yung nagpuputol lang kasi sila ng mangga, kaya ganyan. So ito yung kasama na MC4 ni Deye. So nung bumili ako ng MC4, lahat ay na rin yung kinuha ko, pang 50 ampere. So lahat ng pinili ko noon ay pang 50 ampere para kung sakaling magdugtong ako ng MC4 sa wire ko, mataas yung kanyang capability kesa naman magdugtong kayong mababa. Yun nga lang, masyadong ito na i-crimp kasi nga solid siya. Pag ipitin mo siya ng crimping tools na yung pang 25 ampere, nabibitak. So ganyan siya mga lodi. Mas makapit siya, mas firm yung kanyang kapit. Then ang napansin ko dito, hindi siya nagkukurod, 'di ba? Ayan. So kapag magpaparallel kayo, make sure na lang na ang gagamitin yung MC4 ay yung 50 ampere para matibay. Huwag kayong gagamit ng tawag dito pang 25 kasi mababa. Ayan o. Alright, yung ganito, piliin nyo na lang yung matataas pag nagpaparallel. Isa kasing dahilan yan ay yung overloading. Kaya ganon, nasusunugan siya. Nalulusaw siya kasi nga hindi kayang i-handle ng metal kasi manipis siya. Pag ganitong pang 50 ampere kasi, solid siya, mas matibay, mas makunat. Naubos na kasi yung binili ko noon. Mas mahal nga lang siya compare sa 25 ampere. Pero sulit din naman. Ang dahilan na may problema sa MC4 natin ay loose connection.
Ito yung minsan pinagdududahan natin na bakit parang humina yung isang panel natin or isang string, bakit parang humina siya. Nasira na kayong panel ko or bumaba na ba yung kanyang efficiency? Bago pa naman, ba't ganon? Yun pala ang dahilan lang pala ay loose connection. So kapag napapansin nyo mga Lodi na ganito na yung itsura, yung isa pa parang mas maganda. Ito, end to end, kasi ito ay ginagamit ko sa power station. So kapag napapansin nyo na ganito na yung itsura ng MC4 connector nyo, yan yan na yung indikasyon na bagsak na yung performance nya, yung wire. So kapag nilagay nyo sa solar panel yan, parang mahina yung harvest. Yun pala, mahina lang yung delivery ng kuryente. So kapag siniris nyo at mataas yung kuryente, ano yan, iinit yan. O kaya bagsak yung kanyang harvest, kahit na isang panel lang, bagsak yung harvest niya. Ayan. So pag nataon na medyo kumapit yan at mababa yung kanyang contact, parang partially contact lang siya at underrated, kumbaga yun yung iinit na siya. So kagaya dito sa kabila, eto palitin na to yun pansin nyo, pangit na yung metal niya, may corrosion na. So kapag ginagamit ko to sa power station noon, mababa yung harvest. Dapat ang itsura ng kanyang pin sa loob ay ganyan. Diba? Linis diba? Ganda. Tapos solid ito. Yung 50 ampere yung ginamit ko dito. Diba? Mas maganda talaga yung 50 ampere kasi nga hindi siya nagbabago or hindi siya masyado nagkukorrosion. Tapos itong ginagamit kong pang parallel, pasilip ko lang sa inyo. Ito siya. Okay pa ito. Pinamparallel. Yun nga lang kasi pag pinamparallel ninyo yung 25 ampere at lumampas na sa kanyang spec, magkakaroon siya ng, syempre masusunog siya. So hanggang 25 ampere lang to. Itong isa medyo na rin Pero maganda lang kasi dito sa wire na ganito, kung sakaling may problema na yung MC4 niya, pwede mong palitan. Compare din sa wire connector na ganito na yung fix, yung walang wire. So yun ang problema pag nagka-problema na yung kanyang MC4, tapon na yun. Eto pwede pang palitan. Isa pang problema mga Lodi ay yung mga pre-installed na mga MC4 sa solar panel natin. Pansinin nyo minsan, or kung minsan bumibili ka ng MC4 na mumurahin, kaya nga hindi ako bumibili ng 25 ampere kasi nga madalas ganun And yung mga pre-installed, napansin ko noon yung unang ginamit kong solar panel na tig to 200 watts. Kaya pala mahina yung performance niya. Yung female pala, pansin yung ganito female, yung butas. Yung meron siya kasing sleeve sa loob. Pansin niyo yan, nasa loob. Pansinin niyo sa mga pre-installed sa mga solar panel niyo, pag yan ay natusok nung male ay lumulubog. Yun yung dahilan minsan na nagkakaproblema yung harvest ng solar panel natin, mahina yung dumadaloy na kuryente kasi nga naitutusok niya pa loob. So hindi na masyadong sumasayad sa male connector natin yung ganun. Natutusok niya pa loob tapos di na bumabalik. Sa mga 25 ampere madalas yan, yung ganito. Yung ganito, ayan. Yung kanyang sleeve sa loob, yan yung nasa loob. So kapag tinusok mo yan ng male ay natutuhog niya imbes na nasa dito lang. Kung minsan naitutusok niya pa loob. So kapag naitusok niya pa loob, mahina na yung contact tapos naglulos na siya. Minsan nalulusaw dito. Pansin niyo yan minsan sa mga MC4, ayaw na mahugot kasi nga para na siyang nahinang. Hindi nahinang yung kanyang metal hindi nagdikit na yung metal kundi yung pares na plastic na luto na siya. So para na siyang naisil sa male at female na plastic pero yung metal hindi. Kahit sabihin na natin na nagdugtong na yung dalawang plastic pero mahina pa rin yung kanyang contact, mahina pa rin yung harvest. Kaya ang ginagawa ko ng mga Lodi, pag bumibili ako ng MC4, yung ganito na set, unang ginagawa ko ay sinasalat ko yung kanyang loob.
pag tinulak ko yun ay pumasok siya sa loob at di na bumalik, tinatapon ko na. Kaya nung bumili ako ng set ng mga MC4, yung pang 50 ampere na binibili ko, hindi bali nang manghiram ako ng pang crimp. Yung pang crimp talaga na mas malalaki yung igaganon mo, hindi yung pang 25 ampere. Okay na yung ganon. Okay na rin ako maghinang basta matibay at sigurado. Kaysa naman magtipid tapos ganon yung magiging resulta. Mabilis. Ewan, wala kasi akong idea about sa mga brand ng magandang klaseng ganito. Kaya wala rin ako may re-recommend sa inyo. Basta pansinin nyo na lang. So, yun yung mga kadalasang dahilan kung bakit nasusunugan tayo ng MC4. Sa wire, madalang yan. Karamihan sa mga connector. And minsan kasi ginagamit natin na paralleling ay yung 1:4. Ang dami nun. Tapos ang ginagawa pa, yung 1:4, dinodoble pa yung parang ganito. Ayan. So 1:4, dinoble pa niya dito. So mas pinarami pa, kumbaga. So delikado yun kasi ang magiging limit lang niya talaga sa output. Kung 25 ampere lang yun tapos naparami mo dito, tapos lahat yung mga panel may 500 watts, 600 watts. So delikado yun. Pwede siguro kung yung panel mo 100 watts lang, tapos ipaparallel mo siya. So pwede, pero kung sakaling malalakas, delikado yun. Right? So yung mga solar panel ko kasi dito, hindi ko pa napalitan, pero pag may isang naging problema, yun na siguro yung hudyat para palitan ko sila. Ang gagamitin ko siguro mostly ay 50 ampere ganito. Gagamitin ko. Ayan. Then may napansin lang kasi ako sa mga 25 ampere minsan, ay yung ganon, pag tinetest ko sila, hindi ko basta-basta kinikrib kasi minsan pag naikrib mo na, magpuputol ka obligado kung sakaling tinusok mo gano'n, yung kanyang sleeve sa loob, pumasok. So, obligado yung puputulin mo na naman yung wire mo. So, ang ginagawa ko nila bago siya i-assemble, tug-tug ko gano'n. So, kapag pumasok yung kanyang sleeve at di na bumalik, ayan, tapon na yun. Para maiwasan na na magputol ng wire. Sayang yung wire, ang mahal ng wire natin Mahal ang wire. Mahalagang pera. So, yun ang kadalasang sira ng ating mga consumable. Consider kasi ito na consumable yung MC4 niya. Magkano lang yan? Right? So, maraming salamat. See you next time. Bye-bye.